Network Entertainment. Pero kasi ngayon parang nakakalimutan na yata ng ibang immortal. Kasi nga nagba-back to normal na. Oo. 'Di ba? Parang lumalabas na tayo ulit. Yung iba parang kontento na dun sa 9 to 5. Eh sana mag-ipon din sila nung kanilang emergency fund na sabi nga nila kung magkano ang gastos mo sa isang buwan, for example, 60,000 times 12. Yeah. Para pag nawalan ka ng trabaho, Meron ka pang gastos yung isang taon na yun. Oo, diba? Habang makakapag-survive naghahanap ka. Makakapag-survive ka. May plan B ka ba sa karir mo, Zar? Meron. Ano yung plan B mo? So ang plan B ko is I'm creating I'm experimenting with a lot of new skill sets. Also ina-analyze ko yung career path ko. Like, ang dami ko tinatry na new things. Also financially meron akong mga emergency fund na binibuild. So medyo may plan B ako. Pero alam mo, recently ko lang ginagawa yan. Bakit? Ba't recently mo lang nagawa yan? Dahil ngayon lang ako nakaka-experience sa mga major changes sa buhay ko. Alam mo kasi, yan ang pag-uusapan natin in this episode. Oo. Hi guys, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. Ang podcast na pro-employee para sa mga immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Siyempre, ang co-host ko si Zardelos Reyes, CRSP, ang inyong career coach and Upwork expert and freelancing czar. Kaya ako nasabi yung plan B na yan. Kasi ako, marami na ako naging plan B sa career ko. Ano nangyari? Dati, I used to work in advertising and then, nag-apply ako as a cartoonist. Siyempre, kung cartoonist ka, hindi mo pwedeng full-time yun ang gagawin mo kasi hindi ganun kalaki yung sweldo. So, naghahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Nag-freelance ako. Freelance art director. So, parang nag-expand ka? Nag-expand ako, hindi lang ng connections, pati ng skills. Kasi nag-attend ako ng mga seminar and then I'm being more practical. At the same time, I was able to do what I want to do, which is making people laugh. Nag-stand up ako, nag-host, at kung ano-ano pa. Dami. Actually, daming sideline and hustles. Pag freelancer ka, matututo kang magkaroon ng mga plan B talaga. And matututo kang mag-adjust dun sa bayad. Pagka nasa ahensya ka, employed ka, meron kang standard rate. Pero pag kumukuha ka ng freelance work, tapos kailangan mo na magbayad ng mga bills, nag-adjust ka na ng rate mo dyan. Diba? Oo. Ako kasi iba yung experience ko eh. Ang experience ko, 12 years kasi ako sa role ko ngayon. Although meron akong iba mga clients during that 12 years, iba-iba yung clients ko. It can be different for someone who has been comfortable dun sa career niya. Like for me. So ngayon, madami akong realizations. Like, what should I do after? May tatanggap pa ba sa akin? Minsan na kasi ibang companies. Kasi hindi mo alam eh. Well, meron ako mga may ibang clients ako. Pero may tatanggap ba sa akin na iba? Parang gusto kong i-test yung market. Minsan kasi yung edad, may may factor ageism din yun pa. Diba? So, in-assess ko talaga yung sarili ko. So, that's step 1 of creating my plan B is the self-assessment. So, I try to understand what I'm really good at, what other skills I can do. So, it's really for me to explore and see ano pa yung mga transferable skills ko. Dapat aware ka dun eh. Diba? So, dapat may self-assessment muna. So, yun yung first step na ginawa ko. Pangalawa, kailangan, you have to research potential career paths. Diba, sinasabi ko kasi, freelance art director ako dati. So, nag-venture ako into teaching art for kids. Kasi naisip ko pwedeng pagkakitaan din pag summer. I was able to teach naman pag summer, pero dahil gusto ko na mas regular income, tinry ko yung isang school year. Nagturo ako. And doon mo makikita kung gusto mo ba yung ginagawa mo o hindi. Kahit na sabihin mong the pay is not that big, pero at least meron ka pang bayad ng bills mo. Oo. Alam mo ba sa akin, kasi managerial yung role ko. So, senior talent acquisition manager ako. So, people might think na,
hindi yan magta-try ng ibang bagay. Or hindi yan magta-try ng isang role na hindi supervisory. Pero alam mo, may client ako ngayon, part-time. Executive assistant. Tapos, parang executive assistant operations manager. Does it bother me na hindi siya managerial? It doesn't. Kasi at the end of the day, hindi naman ibang tao magbabayad ng bills ko eh. Kumbaga parang, so parang may, kumikita ka pa rin ng pera. Oo, my diba? priority really is to survive, pay my bills, and have a plan B. Oo. Actually, and save enough, diba? So it doesn't really matter. Hindi ako attached dun sa, manager ako, hindi ako parang yung pride. Hindi. Kasi yun nga, ang sa akin, ang importante lang, 3 things ngayon is meron akong shelter, meron akong 3 priorities ngayon. Shelter, mabayaran ko na yung kotse ko fully. At saka makapagtapos yung anak ko ng college. Basta ma-accomplish ko lahat yan in a certain amount of time, okay na ako. It doesn't matter kung anong trabaho ko. Kahit mag-start ako from square one. Scratch, yeah. So that's all right. So hindi ako attached. So and I'm very open and flexible pagdating sa career. Kailangan matuto ka rin yung makisama. And then yung pagiging host, hindi naman kami everyday may taping. Yeah. So nag-venture din ako into event hosting, wedding hosting. Minsan press ko, nag-host din ako. Oo. So yung presyo, depende sa usapan namin ng kliyente. Minsan malaking kliyente, syempre malaki yung sisingilin mo. Pero pag tumawad, para makuha mo yung project, papayag ka minsan. Diba? Kasi nga, may bills to pay ka. Oo. And napansin ko, maraming nag-plan B noong pandemic. Pero kasi ngayon, parang nakakalimutan yata ng ibang immortal. Kasi nga, nagba-back to normal na. Diba? Parang lumalabas na tayo ulit. Yung iba, parang kontento na dun sa 9 to 5. Sana, mag-ipon din sila nung kanilang emergency fund na sabi nga nila, kung magkano ang gastos mo sa isang buwan, for example, 60,000 times 12. Yeah. Para pag nawalan ka ng trabaho, meron kang pang gastos yung isang taon na yun. Diba? Habang naghahanap ka, makakapag-survive ka. So, big deal yung ganun bukod sa mga insurance and yung mga kung nagkasakit ka and all, di ba? Malaking bagay yan. So, in connection dun sa career path, syempre, yung third advice ko would be to build the new skills. Ay, ito yung nag-aaral ka dapat, di ba? Ako, una, di ba, alam naman ng lahat na hindi naman ako nakapagtapos ng college. So, gagawin ko yung ETIA program, tatapusin ko yung, mag-e-enroll ako. Kailangan ko lang mag-apply dun sa school. Pero pag okay na ako, magkakaroon ako ng diploma sa human resources. So, makukuha ko yun. So, that's one thing. And then, I'm taking up funnel designing. Natututunan ako ng mga new tools like ClickUp and Go High Level. So, talaga nag-expand ako. Ina-explore ko rin yung mga passive income like paggawa ng mga pagtayo ng Etsy store, for example. Sa online, di ba? Para at least may mga kasi design passive ka, income tapos yun yun na lang ang gumagalaw. And iniisip ko kung siseryosohin ko yung content creation, di ba? Kasi you provide value and then at times you can earn from it as well. Or affiliate marketing. So, ang dami kong ini-explore and building new skills. Yung iba kasi, minsan ayaw nating gawin yan eh. Kasi minsan sasabihin ng iba, parang isa-shame ka sa kasipagan mo. Parang sinasabi nila, ang dami mo namang ginagawa, paano ka nagpapahinga? Ang dami mong ginagawa, pahinga ka naman, ganon. May nagtanong sa akin ng ganon, kung buti nakakalabas ka pa kasi parang ang dami mong ginagawa. Alam mo, parang ako, hindi ko alam, bakit ako sinashame for being masipag, di ba? Or for learning new things. Dapat hindi ganun eh. So iniisip ko na lang, hindi naman kayo magbabayad ng bills ko eh. Di ba? Pag nawalan ako ng trabaho, hindi naman ikaw ang tutulong sa akin. Alam mo, sino yung mga nagsishame sa mga sa field namin? Pag yung nababakyaan sila sa isang ginagawa namin. Kanyari, tumanggap kami ng project na medyo bakya. Bakya para sa kanila.
O, nangyari, ano? Alam, may sasabihin akong may tatanong ako sa'yo eh. Oh. Meron ka kasing ad na tumatakbo sa Facebook ngayon eh. Yeah. Oo. Does it bother you? Na? Kasi ano din eh, ED yun, di ba? Anong ED? Yeah. ED. ED. Ikaw, kung gusto mo i-share. I'm an influencer for GoRocky.ph, no? Tinanggap ko yun kasi may bayad eh. Oo, may bayad. Diba? And yung mga nanonood sa akin, yung mga nakikinig sa akin sa Phil Coche or sa Men's Room na programa namin, puro mga tito. Oo. O di swak sa target market, di ba? Oo. At saka maganda yung ano mo, di ba? Yung engagement mo doon. Maganda. Ginagamit na yung promo code ko para makakuha ng 15% off. Stanley Chi yung promo code ko. Oo. Sa GoRocky. Oo. Yun, yung GoRocky naman para yan sa mga may ED, para sa mga gusto magpapayat, o pagka numinipis yung buhok. Talaga. Kailangan mag-ano ka lang, answeran ka sa website nila, and then it will be delivered straight at your doorstep. Aba. Walang makakaalam na nag-order ka. So yun, di ba? I mean, ganun, that's a project for you na yung iba siguro tatanggihan yun. Siguro, pero kayo ba nagbabayad ng bills ko? Hindi, di ba? Every month, may nakukuha akong bread, di ba? And it's a real problem. Like, it's a real issue for people your age. No, people their age. Their age ba? Actually, wala namang pinipiling age yan eh. Ganun ba? Oo, may mga tao na ganun, na dumadaan sa ganun. So, anyway. So, yung mga ganyang trabaho, eto dati, nagsulat ako ng libro. Oo. Siguro, frowned upon din sa mga kasama ko dati. Siguro. Anong libro to? Hindi nila humor yan. Oo, anong libro to? Yung suplado tips, hindi nila humor. Sabi ko, hindi naman kayo yung market niyan. Okay lang siguro. Kasi may pasosyal akong kasama dati na, na mga kakilala, no? Hindi nila humor yan. Hindi sila tutuwa. Yun yung nag-hit. Kasi hindi sila yung market noon. It's either hindi sila yung market or nainggit sila. Hindi. Ayoko nang isipin yung gano'n. May also ganun factor. Anyway, well, another tip rin naman is to expand your network. Alam mo, recently I've been adding, okay naman yung number of LinkedIn connects ko and followers. Pero ine-expand ko talaga siya. At saka pag nag-a-add ako sa LinkedIn, pag nagko-connect ako, nagli-leave ako ng message. Na I'm very interested in your articles or your posts regarding recruiting and would like to follow you. So may ganon, kahit di ko sila kilala. And a lot of people appreciate it when you send a note or they do reply. So I try to expand my network. I also join mga Facebook groups and even sa mga developers, nag-join ako ng mga groups even if I'm just lurking around and just observing. I'm still part of that group kasi may natututunan naman ako eh. Hindi lang ako nagdo-doom scroll na tagal-tagal ko lang doon. Tingin-tingin lang, tas wala na. Hindi, na-absorb ko lahat yon. So, it's really important na you expand your network and try new things. Ito, trying new things. Bibigyan ko kayo ng example. I'm not known before to review cars. Nag-review ako ng kotse. And then, syempre, may alam naman ako sa mga sasakyan. So, ayun, nakakatuwa naman na naging okay yung sa Phil Coche. Tama. So, I was able to veer away from, hindi lang ako nag-host, hindi lang ako nag-stand up, hindi lang ako nagko-comics. Nagre-review rin ako ng mga sasakyan. So, another, added knowledge. So, I was able to try new things and may bagong market na nakakilala sa akin. And by expanding your network, you would be able to find a mentor. So it doesn't have to be like someone na talagang mentor yung relationship mo. Pwede naman at a certain level, friends kayo, and then you learn something from that person, di ba? Ikaw nga, nakapag-expand ka ng network. Alam mo bakit? Bakit? Naka-expander ka eh. Grabe. Alam mo, dahil bring up mo yung expander, madami akong nakikita sa, di ba, part ako ng maraming groups. Ano lang to kwento lang
nakikita ko nagpo-post yung mga yung mga expander, mga may tawag sila XP something, XP people. I forgot what they call themselves. Nagbabasa lang ako Sabi nila, yung expander daw, yun yung bagong kotse ng mga tomboy. Alam mo ba, ang dami nagpo-post ano ba yan? Tapos ang dami nilang pinopost na kasi expand her. So, hindi ko pa sinasabi. Hindi ko alam kung alam ng sister ko yun, si Pia Alam mo, hindi naman expander talaga. Ano? Mio tsaka Mirage yun. Hindi, pero alam mo sa motor Mio. Tapos alam mo mga jokes na yun, ang dami nagpo-post ng ganun. Ito na, last na kasi para hindi kayo mahirapan, no? Yung financial safety net ninyo is yung emergency fund na sinabi ko, and then you budget and plan. Hindi pwedeng, dahil may pera kayo ngayon, gagastusin nyo sa kung saan kayo kakain or what, di ba? True. Travel kayo. Alam mo ba? Bibili kayo ng kung ano-ano. Tipirin nyo yan kasi nga, hindi mo alam kung hanggang kailan yung safety net mo pagdating sa trabaho. Anytime, pwede kang mawalan ng pagkakakitaan. And it's about balance. I'm not saying, let's not say na, wag kayo mag-travel, wag kayo pumunta kung saan-saan. Pero manage your income talaga. As much as possible, kapag freelancer ka, di ba parang ang rule, kapag may business or freelancer ka, at least mga 12 months. Kapag you have a regular job, mga 3 months to 6 months. So there's a difference. Like, ibig sabihin tayo, for example, dahil freelancer tayo, mga 1 year dapat yung natin, emergency fund. Tsaka yung mga invoice nyo, ha? Ayoko na ikwento, pero importante yung invoice para sa mga freelancers para makasingil kayo sa mga malalaking kumpanya. At saka aside from having an emergency fund, dapat yung mga utang, including yung mga including kotse, utang din yun bahay, bayaran maaga. Para tapos ka na. Kasi ako, kinumpute ko kasi yung earnings ko yung gastos ko. So, kapag inalis mo lahat ng gastos ko, matitira na lang doon yung mga utang-utang ko, yung mga binabayaran ko monthly, mga investments. Magiging na lang, babayaran ko na lang is tubig, kuryente, ano pa ba? Internet. Yun rin. Bahay. Pagkain. Alam mo ba, nag-decide ako lumipat dun sa bahay namin, dun sa ancestral house namin. Kasi parang feeling ko, mas tipid yun. At saka 2 lang kami na anak ko. Minsan malungkot. Mas matipid nga yun pagka... malungkot kasi. At saka may 5 kwarto dun So, meron akong matitiran. Gamitin nyo naman. Wala nang ibang titira dun So, ayun lang. Yun yung parang mga steps para makarating ka sa plan B mo. So, create a plan B. Lahat tayo dapat meron. Para hindi worst case scenario. Worst case scenario, at least okay ka. Hindi lang plan B, sana may plan C rin kayo. Okay? Ano yung plan C mo? Kung hindi mag-work yung plan B. Ano kayang pwedeng i-plan C? Plan C, humingi ka na ng tulong. Grabe. Lilista mo kung sino pwede mong utangan. Hindi, humingi ka ng tulong sa career. Hindi lang naman yung ikaw lang, diba? Okay, sige. Ano ba yan? Plan D, may plan D ka. Baka may opening dyan, tol, mga ganon. Diba? Yun ang plan C. Baka may opening, baka may diba? O bukod sa expand your network. So guys, sana may natutunan kayo sa episode na to. Follow us on our socials. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Follow us in Suplado Motors. And sagutin yung mga poll question, ha? Tsaka yung mga about the episode, mag-comment kayo. Yes. So there you have it. For Zardilos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.